kayo, nagre-reklamo kayo kung bakit mataas yung singil sa kuryente. Tanungin nyo yung tatay nyong karton. Tanungin nyo kung bakit siya pumirma ng RA 11552 ngayon di puta nga ini. Nga Lifeline Energy kung saan nagsasubsidy daw ito hanggang 2051. Yung di puta nga pahirap sa Pilipino hanggang 2051. Sa mga hindi nakaintindi, makinig kang mabuti. Kahit i-search nyo to ga, totoo to. RA 11552, Lifeline Energy na pinirmahan ni Duterte. Ayon dito ga, ito ay nagkakaroon ng diskwento. Ang mga Lifeline consumers maaaring kinukuha mula sa ibang konsumidor. Ibig sabihin, maaaring tumaas ang singil sa kuryente ng mga regular o komersyal na konsumidor upang punduhan ang subsidiya. In short, ginigisa ang mga Pilipino sa sarili nilang mantika. Ginagago tayo dito sa RA 11552 na to eh. So para makuha itong subsidy na ito, tayo na mga regular consumer ang magbabayad. Ano ba to? Ano pa? Ang mga benepisyo ay para lamang sa mga low-income household na nasa ilalim ng threshold na kadalasang naglilimita sa paggamit ng kagamitang elektrikal, ilaw lang at ventilador ang kadalasan yun, di puta. Sobra naman magpahirap sa Pilipino. So kailangan mo magtipid, mag-ilaw ka lang, mag-ventilador. O pupunta ka ng paralan mo, huwag ka magplansya ng damit. So wala din naman pala kwenta ito kasi hindi naman mangyayari sa buhay natin ga na mag-ilaw lang tayo at ventilador. Kasi kadalasan sa atin, gumagamit tayo ng mga plancha, washing machine, mga rice cooker, gumagamit tayo niyan. So, para saan ba talaga itong kabatas-batas ni Duterte na to, na Lifeline na energy subsidy na to? Ha? Sino na ba makikarabang nito? Sino ba dito gumagamit lang ng ilaw at ventilador? Yung puta, hindi ako maniwala, may taong ventilador lang at ilaw ang ginagamit, gaya. So, hindi na tayo manood ng TV? Hindi na tayo manood ng TV, hindi tayo magpa-music, hindi tayo gumamit ng mga Christmas light, hindi tayo mag-charge. Walang kwenta itong subsidy na ito. Ang kawawa pa dito is yung mga regular consumer lang kasi sila ang nagbabayad niyan para mapunan itong subsidy ni Duterte hanggang 2051. Diba? Ang ilang kritiko ay nagtatanong kung gaano ka-target ang tulong at nagpapahayag ng pag-alala na ang karagdagang singil sa kuryente ay pasanin ng regular na taxpayer. In short, ginaluto-luto lang tayo ni Duterte sa sarili nating sabaw mantika. Diba? Pero lang walang kwenta ito. Walang kwenta yung ginawa niya ito. Pabigat lang to sa mga mamamayang Pilipino at regular na consumer ng kuryente. Totoo lang, kasi tayo ang nagbabayad para mapunan at mabayaran itong subsidy na ito. Hanggang 2051 pang sakripisyo ta. Ano pa? Mataas na presyo ng kuryente. Amo na siya. Paano hindi tataas ang presyo ng kuryente mo? Kaya ang mga subsidy, ikaw ang magbayad. Yung mga low income, na nakasama doon sa kanyang Lifeline Energy consumers na nakasama doon. Ikaw na taxpayer ang magbabayad. Happy ka? Masaya ka ba? Nagdadagdag sa kuryente mo yung di puta na pasanin mo pa itong subsidy na ito sa buhay mo. Mahal na nga yung kuryente, dagdagan pa yung di puta nga subsidy. Diba? Manatiling mataas ang presyo ng kuryente kung saan karagdagang bayarin sa bill at madalas idinidaing ng konsumidor natural. Dahil sa kanyang pinirmahan na subsidy, taong bayan pa rin yung naghihirap. Mga taxpayer at regular taxpayer consumers pa rin ang nagbabayad. Pinabigatan mo yung buhay ng mga Pilipino. Imbes na gumawa kayo ng paraan para mapagaan ang buhay ng Pilipino, dinagdagan nyo pa yung paghihirap. Animal nga klase ni kabatas ni nga wala man ni pulos man. Okay, sa madaling salita, ang Lifeline rate extension ay naglalayong tulungan ang mga mahihirap, yodi puta. Tulungan ang mahihirap.
Ngunit ito ay nagdudulot ng karagdagang pasanin sa ibang konsumidor dahil sa subsidy mechanism. Totoo! Yung mga mahihirap matulungan mo, pero ikaw mauda-uda ka sang bayan. So ikaw ngayon na nanonood ka, natutuwa ka ba sa ginawa ni Duterte na to na subsidy? Na dinadagdag sa bill ng kuryente mo? Ikaw yung pumupuno, nagbabayad ng subsidy na yan, para dito hanggang 2051 pa yan nga sa kritisyo mo. Magreklamo ka sa tatay mo, bakit siya gumawa ng batas na to? Imbes gumawa sila ng paraan niya para mapabubasarap ang buhay ng Pilipino, mapagaan nyo di puta, pinahirapan pa nila yung mga regular na consumer. Ano to wala kwenta tong wala kwenta tong batas, sa totoo lang, walang kwenta ito. Kasi imbes na tulungan din yung mga Pilipino na mga regular consumer na kahit paano gumaan din ang buhay, lalo nilang pinahirapan. In short, ayaw nila na mag-improve ang buhay ng Pilipino! Ang ina nyo.